Brothers, FKM Motorcycle Philippines naglabas ng isang affordable expressway legal na adventure scooter na merong model name na Venture 400. Aba, kahit affordable ito, siksik naman ito sa mga modern features at yan ang aalamin natin sa walk around review. Kaya bago tayo magpatuloy sa nais pong suportahan ang ating YouTube channel, baka naman pwede kayo mag-subscribe at i-like ang ating video. At kung dito kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na kayo at i-share ang ating episode. So mga brothers, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go sa go! So mga brothers, welcome back sa ating walk around review at meron tayong exclusive review para dito sa bagong adventure scooter express legal o highway legal ng FKM. Ito nga yung Venture 400cc. Sa wakas, meron na tayong 400cc ng Venture. So ito po yun mga brad. So mag walk through muna tayo in 360. Ayan, makikita nyo yung taillight, B-shape siya dahil isa nga yung Venture. Siyempre, yung ibig sabihin ng B-shape, Venture. Okay. Itong nire-review natin is parang anong kulay ba ng green to? Parang army green na gloss eh. Ang datingan niya mga brad eh. O, di ba? Tsaka syempre pag binili niyo yan, may kasama pa rin SEC helmet, top box, and of course yung kanyang bull bar o crash guard dito. And then yung mini driving light niya nakasama rin. Mukhang malakas-lakas ito mga brad. May switches yan doon sa manibela na nakita ko. Alright. Okay, so start tayo rito sa unahan mga brothers. So meron tayo rito fully adjustable na windscreen. Clear po yan. And also meron tayong turn lights dito na LED. Gusto ko rito flexible, 3 LEDs to mga brothers. At ito kasama na nato. Maganda yung pagkakagawa. At ito extra protection nito kung sakaling wag naman sana aksidente, mag-slide yung motor. Ito yung gagasgas mga brothers, hindi yung pairings nyo. So meron tayong front facing camera rito at may camera rin yan sa likod. Mamaya tignan natin. Ito yung kanyang DRL oh. Ganda oh. Parang masungit na kilay mga brothers. Of course naka-projector lang tayo. Venture series yan mga brothers. Low beam tsaka high beam, tig dalawa. Matulis ito no, may port boots tayo rito at yung telescopic port natin. So ito po yung itsura mga brothers. Ang gusto ko dito mga brothers, kahit affordable o yung presyo niya is mababa, hindi naman tinipid. Makikita nyo yung rim mo, di ba, may wheel balancer pa rito. Naka ano to mga brad tubeless mga brothers. So tapos pero naka spoke wheel siya. So kung mainam na minim to gamitin sa mga off-road o kahit sa mga light off-road mga brothers no. Syempre branded na rin ito ng Yuan yung kanyang telescopic port, yung suspension niya mga brothers. And then ito, naka-display yung harap with the ABS. And then ang caliper nito mga brothers is dalawa po. Ayan, so makikita nyo, di ba? Napakaangas oh. May ABS nga, sabi ko nga, for the safety natin sa preno. Ito yung ilaw oh. Subukan natin yung headlight. Oh, di ba? And then yung kanyang front fender dito, makita nyo flexible. Niyuyupi ko lang ng ganyan, no. Very flexy, maganda yung kulay, no. Quality naman, I can say. Plastic yung ating lente rito. Of course, yan naman na ngayon, ganyan na. Alright. Dito naman sa likod na portion ng mga brothers, matutuwa kayo dahil meron tong solid na grab bar. At hindi lang yan, provision na rin ito, lagyan ng top box. Malalagay nyo kaagad yung previous na SEC na top box na kasama at saka yung helmet mga brothers. At ito nga, meron tayo rito B-shape na LED taillight mga brothers, no? Parang Wonder Woman yung dating, pero Venture po ang ibig sabihin. Ito yung ating rear cam for the security natin habang nabiyahe. LED turn lights, ayan, flexible yan mga brad. At ang plaka ng FKM for the registration. Mahaba po yung fender natin dito, I can say. At quality naman yan, oh. Makapal at syempre may stylish yan, no? Dual shock po tayo rito mga brad na Debaso. Alright, adjustable to take note At alam ko branded na rin ito ng Yuan. Alam ko ito yung logo ng Yuan na shock. Sa China ito, matagal na rin nagpo-produce, 80s pa nagpo-produce na sila ng shock mga brothers. At naka-disc brake tayo rito sa likod at ilang kayang caliper nito. Single yan with the traction control mga brothers and ABS. At sabi ko nga, yung gulong nga natin dito is tubeless na po at dual sports pala. CST na rin ito. May tire size ito na 150 by 70, malaki-laki. At yung sa unahan hindi ko pala nasabi. Ang tire size natin dito, syempre malaki rin ito dahil isa itong 120 by 70 naman. Naka dual sports po ito. So sa mga light off-road o malulupa, pwedeng pwede po ito mga brothers isabak. Malaki yung tambucho natin dito. Malaki yung canister niya, single exit.
At quality po ito. Ayan, tank guard hanggang dito. Alright, so nagwa-wonder kayo radiator, wala, ito nandito sa harapan. Ayan, no, laki oh. Ito yung radiator mga brothers, tsaka yung busina. Ayan, so malinis dito tignan kasi yung radiator malaki, hindi na kayang ilagay dito. Alright, Pag-usapan natin kung anong makina ang nakasalpak dito. Meron nga itong saradong displacement na 377cc. Pero teka muna, huwag ka mag-worry dahil pagdating sa kanyang papeles o ORCR, naka 400cc ito. Kaya naman pasok ka sa highway o expressway dito sa Pilipinas. At syempre pa, kaya nga nitong dumulo ng 29.1 horsepower at 7,000 RPM. At umaarangkada ito ng 33.5 Nm of torque at 5,500 RPM. Naka 4 valves nga ito with a single overhead cam sa kanyang cam profile at mataas po ang kanyang compression ratio, kaya naman naka liquid cooled ang kanyang cooling system. Makikita natin yan sa unahan kasi may kalakihan na ang kanyang radiator mga brothers. Meron nga itong tank capacity na 17.4 liters at ayon nga ito sa FKM, kaya nga nitong makatipid sa gasolina ng around 25 kilometers per liter. Pagdating naman sa kanyang fuel system, naka fuel injected na nga rin ito mga brothers at ito ay naka CVT automatic dahil isa nga itong scooter at naka electronic starting pagdating sa makina. okay, pag-usapan natin side profile, no? So very normal lang yung pagkakadesign niya and yet maporma. Para sa akin may dating, no? Mayroon lang ditong sticker FKM, no, Venture and then 400. So ganyan lang. Meron tayo ritong quality upholstery. Itong ganitong style na seats para sa Slick 400 din. Kasi kapatid to ni Slick, yung makina niyan pareha sila, mga brothers. Ayan, makikita nyo naman yung panggilid dito, same as same. Malinis ang pagkakabanat. So ito po yung ilalim. Ayan, so sad to say, half face helmet lang pwede nyo lagay. Nalobat siya, so pinalagyan ko muna ng extra battery rito. So ito lang yung malalagay nyo rito. Okay, ito yung chassis number, hindi ako nagkakamali, itong BIN. At may singawan ba? Parang nandito yung store ka. Singawan, nakala ko nandito yung pinaka ano, no? So may helmet hook, wala na rin siya mga brothers, lagayan lang dito ng tools. Alright, pero yung upholstery pasado sa akin, ganito yung mga gusto ko eh. Alright, okay, so pagdating natin dito mga brothers sa kanyang manibela, ito na, marami tayong pag-uusapan dito. So upuan natin siya, pwede ba ako umupo kahit nandun yung battery? Siguro pwede naman eh, no? Ayan, so may dalawa siyang close compartment dito. Ayan, pwede nyo sarayan. Ayan, so hindi lang siya susi. So huwag kayo mag-iwan ng mga importanteng gamit. Meron sa ritong socket bolt o bolt socket. Ayan, yung USB charging port nandito, parehas na parehas doon sa kapatid niya. And then meron din dito may secret switch ito, pwede nyo off dito. Kung sakaling yung mga anak nyo malilikot para hindi magamit, pwede nyo off yan, hindi mabubuksan yung motorsiklo mga brothers. Tayo dito is naka smart key system. Ayan, so ito po yung susi nya. Then may physical key rin ito, push nyo lang ganon. Kung sakaling gusto nyong buksan yung upuan, nandiyo sa likod, nandiyo yung physical key nya, no, kung sakaling nalobat. Alright, so pa-turn na lang kayo dyan. And then ito kasama ni handguard, out of the casa, kasama na yan. So may quality switches tayo dito with backlight assist, ito yung left and right, no, busina, ordinary lang yung busina mga brothers. Ito yung pagbabago ng console, mamaya later on pag-usapan natin. Flasher, syempre may kasama yan. Brake levers na FKM, adjustable lagi into 4 levels, yan naman ang trademark nila. At standard side mirror. Dito sa kanan, nandito yung ating ano kaya to, silent starting, tingnan natin. Hindi pa siya silent. Okay, hazard switch, traction control, pwede nyong on and off mga brothers. Then proud ownership emblem ng FKM mga brad. Okay, so ito na yung TFT. Parang 7 inches yung laki ng TFT nya o 6 inches, no? Ganun ang tansya ko, left and right. ABS indicator, engine check indicator, fuel oil indicator. Ayan, nakailaw yan dahil nakahinto ngayon yung motorsiklo. Ito yung switches na ating mini driving light kung gusto nyo pong buksan. Okay, so pagka ginalaw natin, pag pinundot natin itong up bo, ito yung back set tsaka yung up and down. So pag pinundot natin yung up, papasok ka sa settings. Yung gusto mong baguhin yung oras, yung date. Okay, and then yung sunod yung camera. Ayan, kung gusto mo makita yung camera nya, tingnan pa natin yung pangalawa. Ito yung application nya, no? So ngayon ko lang to nakita. So i-scan nyo to para ma-install nyo yung kanyang Bluetooth connectivity mga brothers. And then sunod, ito na yung mga kung gusto nyong information bar nya, yung average speed, battery, okay, fuel consumption, no, yung max speed nyo, driving time nyo, nandito lahat. Traction control na on and off kaya to. Ito yung tire pressure monitoring.
Pakakalibrate nyo lang ito. And then balik na naman siya sa dati. So pag binaba nyo ito meron kayong makikita dyan ay ito. Saan na ba yung set pala. Ayan max speed, average fuel consumption 38 km per liter ba. Na-test na kasi nila to pinatatakbo nila rito mga brothers kasi nga for the tawag doon bago nila i-release yung unit. Standard procedure ng FKM ngayon, tinatest mo na yung unit. Yung battery bolt okay. And then ano pa, yun lang naman, very basic. So may makikita kayo ritong clock, yung ating headlight indicator, ayan kung battery health, pag naka green okay, pag nagpula low bat. Traction control naka-on yung camera natin. Bluetooth connectivity yata ito temperature, ayan yung ating engine temperature, fuel meter dito kahit papano, trip, tsaka yung odomo speed meter, ito RPM, ayan very basic. Ito may logo tayo rito ng FKM mga brothers. So yun lang naman. So pag binaba naman natin pabalikan naman, tire pressure, pabalik naman. So side stand check mga brothers, ganito po side stand ang isang Venture 400 maganda yung pagkakatilt nya. Tingnan nyo, diba? Safe na safe. At yung side stand put nya is pasok naman, so hindi naman alanganin ito kahit alug-alugin nyo pa yung motorsiklo, hindi siya basta-basta tutumba. Wag lang po pasubsub, Okay, so upo tayo. I can say kagad na napakababa ng kanyang seat height mga brothers. So mga brad, ito. So 755 yung kanyang seat height. Pero malaki po kasing upuan niya kaya tumingkayad tayo rito. Pero hindi naman tayo tiptoe. So sa mga 5'4 na katulad ko, kama-manage nyo ito. At meron siyang ground clearance na 165mm. So tamang-tama ito sa mga kondisyon ng kalsada dito sa Pilipinas. At malaki po ang ating floorboard. Ayan. Yung tapakan natin, di ba? Tingnan niyo naman yung footrest, so any size, for the reference size ng pa ako is 7.5. So ganyan. So kung malaki-laki pa nyo, kaya pa rin naman accommodate. At yung pills ng upuan para ka lang nasa sopa sa bahay mga brad. Ganun ka ganda yung kanyang ino-offer ng kanyang seat comfort mga brothers. At meron tong bigat na around 200 kg. So given naman yung kasi isa na nga itong Maxi Scoot na express legal na motorsiklo mga brothers. Ayan, may kabigatan lang siya. Pero pag tumatakbo siyempre mga brad, magang na ito. At siyempre yung binibigay niyang riding ergonomics dito, riding gesture po is upright naman. Ayan, mataas naman yung manibela, hindi naman sobrang baba. So kung mga long ride, siguradong komportable kayo rito. Plus, meron pa kayong handguard na bakal pala to. Kala ko plastic, aluminum pala, ayos. Paka solid. So riding ergonomics mga brad, approve ito. Para sa mga mabababang Pilipino, okay? Sabi nga ng FKM mga brothers, meron itong SRP na 288,000 pesos na katulad lang sa kanyang kapatid na si Slick 400. Pero pag nag-reserve kayo ngayong month of April, makukuha nyo po ang introductory price nito na 268,000 pesos. So less 20,000 pesos. At kung gusto nyo po itong kunin sa ating online financing, meron po itong all-in down payment na 57,600 pesos. At sa 3 taon, meron po kayong babayaran na 10,983 monthly at rebated na po yan. So mga brothers, maaari po kayo mag-PM sa ating Facebook page o kaya naman mag-call and text sa ating cellphone number kung nais nyo pong mag-apply ng online financing sa scooter na ito. At syempre pa, mag-comment naman kayo ng yes at isama nyo na rin ang inyong location kung nagustuhan nyo po itong bagong Adventure Expressway legal ng FKM. Ito ngayon si Venture 400. At once again, ako po si Sort Moto, ang inyong ahente pagdating sa motorsiklo. Alright.